ang 10 utos, makikita natin ito sa Exodo 20 verse 2. Sabi dito, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ito yung unang utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, na ang Diyos talaga mismo nagsulat sa 2 tapyas na bato. Sinulat niya sa kanyang daliri at ibinigay niya kay Moises para ibigay ni Moises sa bayan ng Israel, sa mga Hudyo. Kaya ito ang unang utos na sinabi ng Panginoon na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa kanyang harapan. Ayaw ng Diyos na magsisimba tayo sa ibang Diyos, dahil ang ating Diyos kasi ay buhay. Kaya ayaw niya makita tayo dito sa lupa na nagsisimba ng ibang mga Diyos. At dito sa verse 4, pangalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, unang kawangisman ng anumang anyong nasa itaas ng langit. Hindi daw tayo gagawa ng larawang inanyuan na kawangisman na anyong nasa itaas ng langit, na kahit mukha ng Panginoon yan na nasa taas sa langit, ay ayaw niya na gagawa tayo ng ganun, na gagawa tayo ng kahoy, gagawin nating mukha ng Panginoon, o gagawa tayo ng simento, o kaya anong plastic, o ano pa ba yung fiberglass, gayahin natin ang mukha ng Panginoon. Ayaw niya ng ganun. Tapos sambahin natin. Unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kahit nasa lupa, dito sa atin, tinitira natin sa mundong ito, ayaw niya na kamukha, kung anong kamukha dito sa lupa o nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Magsisilos daw ang Diyos kung gagawin natin ang mga bagay na yan. Siyempre, ang Diyos ay nasa langit, tapos makita niya tayo dito sa lupa na naglilingkod. Pinaglilingkuran natin yung mga rebulto o yung mga ginawa ng tao para sambahin, ay siyempre magsisilo siya. Tulad sa atin ay mayroon yung asawa natin ay lumapit o maghihalubilo doon sa ibang lalaki, siyempre di ba nagsisilos tayo. Ganon din ang Panginoon, ayaw niya ng ganon. Na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napupuot sa akin, na kahit daw mga magulang natin nagkasala, ako masusunod ko pa rin ang kasalanan ng aking magulang. Ang aking anak, masusunod pa rin niya ang kasalanan ng aking magulang. Anak ng aking anak ay masusunod pa rin niya ang kasalanan ng aking magulang, kasi hanggang sabi niya, hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ay patuloy pa rin ang kanyang galit o ang kasalanan sa mga taong nagsisimba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ayaw niya ng ganun. At sa verse 6, at pinapagkitaan ko ng kaawaan ng mga libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Na iibigin daw ng Diyos at kaawaan niya yung mga taong
tumutupad ng kanyang mga utos na huwag kayo magsimba ng mga larawan. At dito sa verse 7 at pangatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Yun palang mga sinasabi natin, yung halimbawa na dapa tayo, sabihin natin, ay Diyos ko, mga ganyan, ay hindi pala kalugod-lugod sa Panginoon yan. At ang sabi niya, hindi niya aariing hindi magkasala ang mga taong bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Halimbawa, nagkukwentuhan, ay Diyos ko naman, si ano, grabe ka talaga, mga ganyan, ay hindi talaga kalugod-lugod sa Panginoon yan. Ayaw na ayaw niya ng mga ganyan, yung binabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ang Diyos kasi ay banal, kaya ayaw rin niya na ihahalo ang kanyang pangalan sa mga kalukuhan. Dahil ang Diyos kasi ang may-ari sa lahat, dapat irerespeto natin siya, pati ang kanyang pangalan. Halimbawa, tulad sa atin, yung pangalan natin ay pag-uusapan ng ibang tao, di ba nagagalit tayo, nasasaktan tayo. Ganon din ang Diyos, ayaw na ayaw niya ng ganyan. Dito tayo sa verse 8, sa ika-4 na utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Itong ika-4 na utos ay pinaliwanag ko na ito sa verse dun sa video ko na sa creation, kaya hindi ko na ito ipapaliwanag, itong araw ng Sabat na Saturday. At sa verse 9, 6 na araw nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Verse 10, ngunit ang ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Ito yung ika-4 na utos. Itong ika-5 ay verse 11 po. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ika-7 araw. Nanupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ang araw ng Sabado daw ay pinagpala niya at pinakabanal, ang araw ng Sabado. Sa verse 12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa, binigay na sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ay totoo naman talaga, kung makikinig tayo sa ating mga magulang, tatagal talaga ating buhay, kasi ang lahat ng payo ng ating mga magulang ay puro kabutihan sa atin. Sabihin na huwag kang pumunta doon kasi baka maaksidente ka, huwag kang pumunta doon kasi gabi na. Lahat kasi ng mga sinasabi ng ating mga magulang ay puro kabutihan para sa atin, kaya igalang natin sila at sundin. At sa ika-6, huwag kang papatay. Hindi daw tayo papatay ng mga kapwa natin tao. Huwag kang mangalunya. Itong pangalunya ay halimbawa, yung babae ay meron ng asawa, ay ginamit mo, yun ay pangangalunya. Alam mo na may asawa, ginamit mo pa rin, yan ay pangangalunya. At saka yung gagamit ka ng mga babaeng bayaran, kung sino-sino lang gumagamit, yan din ay isang pangangalunya. At yung tumitingin kasi isang babae ng pangahalay, halos ginahasa mo na siya sa iyong tingin, yan din ay isang pangangalunya. Ayaw na ayaw din ng Panginoon. At ika-7 utos sa verse 15, huwag kang magnanakaw. At ito alam na natin na yung pagnanakaw ay masama talaga.
Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Ito rin ay nasa 10 utos din na sinabi ng Diyos na huwag kang magbintang, yung kahit alam natin na hindi talaga siya ang nagnakaw, pero pag binagbintangan din natin, ayaw na ayaw talaga ng Panginoon yan, yung mga pagsisinungaling. Kasi napakapangit kasi nagawain yan, yung mga pagsisinungaling. Kaya nasa 10 utos din yan. Verse 17, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay na sa iyong kapwa. Na huwag daw nating angkinin yung asawa ng ating kapwa, kahit ang kanyang aliping lalaki o babae, kanyang mga baka, mga asno, kung anumang nasa ating kapwa, ay huwag nating aangkinin. Ang 10 utos kasi, ibinigay ito ng Diyos sa atin para sa ikatatahimik ng buhay natin sa pagtira natin sa mundong ito. Ang 10 utos na parang napunta sa 2 na lang, kaya para madaling maintindihan, para sa tao lang ito ang 10 utos at saka para sa Diyos. Mahalin mo ang Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, alaanin mo arong Sabat, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Yun ang 4 na utos, at sa 5 hanggang sa 6 para na din yan sa tao, sa mga nautos, para naman alam natin kung paano natin sambahin ang Diyos, alam natin kung paano natin siya iiwasan ang kanyang hindi mga ayaw niya ng mga gawain. Kaya binigay ng Diyos sa atin ang 10 utos para naman mamuhay tayo sa mundong ito na alam natin na tayo hindi nagkasala laban sa ating Panginoong Diyos, at para din sa ating kapwa-tao. Ang 10 utos kasi ay parang salamin niya. Kung mananalamin tayo, makikita natin itong mukha ay may dumi, kasi makikita natin dun sa salamin. Ang 10 utos din ganun din. Pag tumitingin tayo sa 10 utos, babasahin natin ang 10 utos, o ilalagay natin dyan sa bahay natin yung 10 utos na picture, makikita natin ay nagkasala na pala ako. Kasi kaganina tumitingin ako sa babae na ganyan, ay nagkasala na pala ako kasi nagsisinungaling ako kanina. Ay nagkasala na pala ako kasi hindi ako nagsisimba ng araw ng Sabat. Ganun din ang 10 utos. Parang yan, salamin na nakikita natin kung nagkasala na tayo hindi. Kasi kung walang 10 utos sa mundong ito, napakagulo siguro ng buhay natin. Kaya kung wala ang 10 utos, kaya ang 10 utos ay hindi natin pwedeng wawalain ito, kasi ito yung gabay natin para tayo ay mamuhay sa mundong ito nakalugod-lugod sa harapan ng Diyos.